Manood tayo, gagawin kong buhay ang isda. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng tagtuyot, makakahanap ako ng bukal. Si Sure talaga ang aking swerte. Isda ayan. Kuya, kung magpapatuloy kang magpakatanga, tatakbo ng mga isda. Ikaw pala itong maliit na paswave. Pinagtatawanan mo ang iyong ikatlong kuya? Tignan mo ito. Ang galing ko sa pangingisda. Ang gaming isda. Swerte ko talaga ngayon. Ha, natauhan na rin ang bobo kong kuya. Sayang lang sa katawan kong ito ngayon. Kaunti lang ang magagawa ko. Kung pilit kong gagamitin ang sobrang banal na kapangyarihan, makakapekto ito sa hinaharap na pag-unlad ng katawang ito. Baka hindi na ako magamit ang immortalidad. Wala na akong pag-asa. Ang aking nakababatang kapatid ay isang henyo. Tinuruan niya akong makahuli ng malaking karpa. Pero ang kapatid mo ay isang sanggol pa lang. Paano kaniya matuturo? Sa ingin ko, ang gusto ni Yunhui sabihin ay si Shuer ang nagdala ang suwerte sa ating pamilya. Dahil sa kanya, nakahuli tayo ng malaking isda. Ay, si Shuer talaga ang maliit na anting-anting ng pamilya. Ako ang dakilang ninuno ng lihim na sektor. Ang pangingisda ay napakadali para sa akin. Dakilang ninuno ng lihim na sektor? Saan naman narinig ng batang ito ang mga salitang iyan? Ito na Kane na. Hey, Mainit pa ang lugaw. Hipan mo na ang kuya para sa iyo. Salamat na lang kaya ko na itong hipan mag-isa. Si kalawang kuya ay makapalang tiyan, kaya niyang tiisin ang gutom. Ikaw na lang uminom ng buong kaldero ng lugaw. Isang maliit na sanggol na kagaya ko. Kung ubusin ko ito, tiyak na sasabog ako sa sobrang dami. Sure, hindi ka pa ba nakakita ang soro? Kapag lumaki ka na, isasama ka ng ikatlong kuya sa pangangaso ng maliit na soro. Hindi ba tiyak kung sino ang manghuli para kanino? Hatsing. Ang lamig. Kung may mainit na kama at kumot tayo sa bahay, magiging maayos ang lahat. yakap te. Yakap te. Soro, makabal na balahibong maliit na soro. Sino ang nagsalita? Sa ikatlong malaking puno simula sa kanan may soro sa loob. Naku, nainip na ako. Paano ko sasabihin sa kanila? Yun Liu, Yun Feng, Yun Hui. Dalhin ang mga sulo. Pumunta tayo sa butas ng puno. Butas ng puno? Oh, tama. Ina, magkasundo tayong isip. Pamilya, bilis, atake. Possible bang naririnig nating lahat? Ang iniisip mang nakababatang kapatid ni Square. Panganay, bantayan mo ang butas na ito. Pangalawa, ikaw kasama ang bunso, bantayan ang kabilang butas. Sa panahon ng matinding tagutom, mayroon ba talagang soro? Sa panahong ito ang tagutom. Naghahalucinate ba ako? Kung nasa langit ako, gagamit lang akong mahiga para lumabas ang soro. Pero sa kasamaang palad, sanggol ako ngayon. Nakakadismaya. Ang lamig, umuwi na lang kaya muna tayo. Pangalawa, para sa nakababatang kapatid. Maghintay pa tayo in county. Sa ganitong lamig, kung magpapatuloy ang mga kuya sa pagyayelo, magkakasakit sila. Mukhang kailangan kong gamitin ang aking secret technique. Anong ingay yan? Bumagsak ba ang bundok? Hey, ina, tingnan ninyo. Tumakbo ang soro. Panganay, pangalawa, pangatlo, maghiwa-hiwalay kayo sa pakuling soro. Abilene. Ha, ang galing pamilya ko. Sa wakas ay may kumot na tayo.
Noong isang beses nakahuli tayong isda, ngayon nakahuli naman tayong soro. Maaari bang si Schwer ang muling pagkakatawang tao ng ating ninuno? Kahit na anuman, sila ay ating mga anak. Dahil ang mga bata ay nakahuli ng sor. Iyan ay isang magandang bagay. Halika, umuwi na tayo. Ikaw na masamang tiya, gusto mo ba akong patayin sa pagkakasakal? Ako ang dakilang ninuno ng lihim na sektor. Wala kang karapatang nakawin ako. Bitawan mo ako agad. Ina, iligtas mo ako. Hininap na ako ng mga ngalakan ng tao. Nasaan ang bata? Ah, anong nangyari? Nasaan ang bata? Nawawala ang bata. Paano naman nawawala ang bata? Kanina lang nandito siya. Hindi ko alam. Kasalanan ko, nakatulog ako ng mahimbing. Hindi ko naprotektahan ang nakababatang kapatid. Kamakailan, may mga tao sa baryo na nagpapalit ng bata para sa pagkain. Hindi kaya. Pinagpalit siya ng pag-game. Ikaw na Liu Chuehua. Noong nakaraan, inagaw mo ang isda ko. Ngayon, gusto mo akong ipagpili. Sa araw na ito, sa aking kanagkamali, naman ka sanang kidlat. Ano ang nangyayari? Biglang kumidlat sa kalmadong lupa. Ha! Ang masamang tiya ay tinama ng kidlat. Molto, molto. Isang babaeng sanggol pa lang gusto mo pang ipagpalit ng karne. Tama lang na tinamaan kang kidlat. Isama mo yung nakatali sa karwahe. Sarge po. Ang gwapo pa lang mantinito. Sino sa atin ang mas maliit? Sandali, sino ang kausap ko? Sa klolo, ang lamig. Wow, hindi ko inaasahan na sa panahon ng taggutom ay makakakita ako ng ganoong kalidad na jade. Mukhang may kislap ng espiritual na enerhiya. Mukhang mayaman ang maliit na ito. Hindi pwedeng pakawalan ang ganitong pagkakataon. Kailangan kong makipagkaibigan sa pamilya Liu. Kaya ang narinig ko ay ang inisip ng sanggol na ito. Hoy, paano mo naman naagaw ang gamit mula sa isang cute na sanggol na kagaya ko? Karipot. Ang lamig. Sinamahanap ako ng mga magulang ko. Ang maliit na sanggol na ito. Hindi pa marunong magsalita pero ang dami naman niyang iniisip. Pwe, kahit gwapo ka, hindi pwedeng bastos na bastos ka sa mukhang tao. Ayoko sa mga batang walang boundary. Pakawalan mo ang aking anak. Tay, dumating na si Tay para sa akin. Tay, miss na miss kita. Kapag nasa kamay ko na ang bata, wala pang nakakabawi. Ibalik mo si Schwer. Hindi. Schwer, susunduin na kita ni Tay Pawi. Pinisil mo ang negosyo, hanapin mo ang kamatayan. Tay, lumayo ka. Taksil. Humuslik ka sa likod. Ang galing ni Tay. Sa mga ganyang hayop, dapat ganyan ang trato. Ay, Schwer! Ay, Schwer! Bakit naman ako nang hina agad sa konting banal na kapangyarihan? Mukhang hindi na ako dapat gumamit ng banal na kapangyarihan ng madalas sa mga susunod na araw. Buti na lang sapat na ang naipon naming pagkain hanggang sa gumaling ako. Sapat na iyon. Isa sa manakita ni Tay Pawi. Jade, mayaman. Naala ko na. Itigil ang pagbate. Ang jade na ito ay nakita ko sa isang libro. Si Kong Kong Yi ang bida sa librong iyon. Sa hinaharap babaguhin niya ang kapalaran ng pamilya Liu. Diyos ko, napunta ako sa isang libro. Ano ang nalala mo? Bakit hindi ko marinig ang susunod na bahagi?
Itago mo muna ang jade na ito. Babalikan ko ito kapag lumaki ka na. At ako si Kung Kung Yi, manting isa, tandaan mo ito. Ito ang ating kasunduan. Ito ay hindi jade, ito ay isang mainit na patatas. Nahanap na. Gino. Ang manting ito ay nakakatuwa nga. Bahala na, ibabalik ko na lang ang jade sa susunod. Tay, umuwi na tayo. Isasama na kita ni Tay Pawi. Naiuwi na ni Tay ang nakababatang kapatid. Lanying, Lanying. Shuer. Shuer, kasalanan ni Ina. Signa, pas na kawin ang bata ayos na. Huwag ka nang umiyak. Nasa buwan ka pang panganganak. Tama, Ina. Simula ngayon, tutulungan namin kayong alagaan ng nakababatang kapatid. Huwag ka nang umiyak. Kasalanan ko. Ako ang pinakamalapit sa kanya, pero hindi ko napansin na may kumuha sa kanya. May pananagutan din ako. Tay, ina kuya, ikalawang kuya, ikatlong kuya, hindi ninyo kasalanan. Si Liu Chihua, ang masamang tiya, sinakal niya ang bibig ko ng mahigpit, muntik na akong mamatay. At ninakaw niya ang aking sombrerong soro. Si Liu Chuihua ay nangahas na nakawin ang aking anak. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya patatawarin. Ang batang itong pamilya ay talagang cute. Nakakakuha lang ang isang maliit na bag mais. Pati ako ay nasaktan sa paggabagsak. Liu Chuihua. Ninakaw mo ang aking anak at nagsasabi ka pang ganyan. Wala ka bang konsensya? Naku, tinakot mo ako, Ludayong. Kung nawala ang anak mo, wala akong kinalaman doon. Ano, akala mo madali kaming apihin dahil kami balo at ulila? Ikaw ay masama, papatayin kita. Erho. Liu Chuihua. Ikaw ang nagnako ang aking anak pero ikaw pa ang nag-akusa sa akin. Ludayong, mag-ingat kasi yung sasabihin. Sino ba ang nakakalam kung ikaw mismo? Ayaw mong dagdagan ng bibig na pagkakainin, kaya ipinagbili mo ang anak mo at sinisisi mo Tumigil ka sa pagsisinanggaling. Kung hindi mo ninakaw ang anak ko, bakit nandito ang sombrero? Sino ang magpapatunay na sombrero yan ng pamilya mo? Nakasulat ba ang pangalan mo? Tuwagan mo kung sasagot maniniwala ako. Bakit bumalik ang manting cute na ito? Ikaw ang cute, buong pamilya mo ang cute. Kung hindi dahil sa kagalingan ng aking ama, talagang matutupad ang gusto mo. Pero, ako, ang dakilang ninuno ng lihim na sektor, ay napalitan lamang ang isang maliit na bagong mais. Grabe ang lugi. Ang anak ko ay hindi cute. Siya, anting-anting ng aming pamilya. Ano? Nagulat ka ba at nakita mong ligtas ang anak ko? Nagulat ka? Bakit naman ako magugulat? Kung ligtas ang anak mo, bakit ka pumunta rito at umingay? Wala na ba kayong pag-gain? Ayang bag, ayon ang ipinagpalit sa akin ng baliw na babae. Diyos ko, iyan ang aking kabuhayan. Hindi ko pwedeng hayaang makinabang sila. Panganay, pangalawa, pangatlo, kunin natin ang pakain natin. Walang hiya, ninanakaw ninyo ang gamit ng isang balo at ulila? Nagkukunwari kayo mabait, pero sa totoo, masama kayo. Walang konsensya. Sino ang may gana? Subukan ninyo silang sakot. Ay, sinaktan ako ang bayaw. Anong nangyayari? Umiyak at nagwawala na gawayat. Liu Chihua, tumigil ka sa pagpapanggap. Sinabi na sa amin ng mga ngalakalang tao. Kung hindi ka pa umamin, ipapatawag namin ang aking asawa para harapin ka. At magharap kayo. Wala akong magawa. Tingnan mo, ang anak kong si Huzi ay bata pa araw-araw kumakain ng balat ng puno. Kayo araw kumakain ng karne, kahit isang kutsarang sabaw lang ang ibigay ninyo, hindi ako gagawa ang ganitong kahangalan. Bayaw, ang pamilya ng pangalawang kapatid ay may isa lamang na anak. Gusto mo ba? Sumama siya sa kanyang ama. Ito ay pure moral blackmail para sa 2 pirasong karne. Ipagbibili mo ako, ito ba'y pamilya? 2 walang utang na loob. Liu Chuihua. Sa mga nakaraang taon, dahil sa ikalawang kapatid, marami akong tinulong sa inyo. Ito ba ang kabayaran ninyo sa akin? Hindi ko napausigin ang pangyayaring ito. Ngunit simula ngayon, tapos na ang ugnayan ng ating 2 pamilya. Wow, ang galing ni Ina. Ina, huwag kang umiyak. Ako ang dakilang ninuno ng lihim na sector. Hindi na kita hahayaang magdusap ha.
Sure, huwag kang mag-alala. Hindi naiyak si Ina. Isasama na kita pa uwi. Ibalik mo iyan. Talagang ang tunay na pag-ibig ay para sa mga magulang. Si Shuer ay aksidente lang. Sayang lang. Ang dalawang taong nagmamahalan ay maghihiwalay sa huli. Isang mamamatay, isang mababaliw. Makasalanang may akda, wala kang ginawang tama. Ano? Ako at ang aking asawa sa hinaharap ay maghiwalay. Isang mamatay, isang masasaktan. Huwag kang mag-alala. Tiyak na lalakas si Shuer upang pigilan ang trahedya. Masama nakikipag-away ang ikatlong kapatid. Ikaw na pasaway na bata ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Tigil. Tingnan mo ang iyong anak, itinulak niya ang aking anak na si Dazwang. Dugo ang ulo hanggang ngayon, sa murang edad, napakasama na, wala kang natutunan na mabuti. Hindi ko itinulak si Dazwang. Huwag kang mag-alala, naniniwala si Tay sa'yo. Hindi ganyan ang usapan. Ang aming ikatlong anak ay medyo pasaway, ngunit hindi siya nananakit ng tao. At ikaw isang matanda, pinagbibintangan mo ang isang bata. Pinagbibintangan ko siya. Nagmamatigas ka pa. Masamang manting cute. Tingnan mo, papatayin kita ngayon. Luyunhui, hindi lang ninakaw ang aking prutas, itinulak mo pa ako. Huwag mo siyang palampasin. Kunin mo ang prutas at isda. Bakit lahat ay inapi ang mabait na tao? Ang taba-taba na ito, nahulog sa sarili niyang prutas, pero sinisi ang ikatlong kuya ko, nakakainis. Pamialu, ibigay ninyo sa syakin ng batang iyan ngayon. Kung hindi, pagsisisihin ninyo. Ano? Ludayong, subukan mong saktan ng asawa ko. Lifugi, subukan mong saktan ng anak ko. Sage, Sage. Sage, away ninyo kami, telusop suntukin. Masama, Dugo ko ang bunda. masama. Dugo ko ang bunda. Tutuan ninyo ang away. Dugo ko ang bundo. Panganay bilis-bilis, lanying okay ka lang, swear. Sa kulotay ina, ligtas ninyo ako? Pangatlo. Sa kulotay ina, iligtas ninyo ako? Yun, hey. Tay ina, iligtas ninyo ako? Pangatlo, kumapit ka. Anong gagawin ko? Hindi pa ako ganap na gumaling. Hindi ko magamit ang banal na kapangyarihan. Diyos ko, may magliligtas pa sa aking anak. Ilang oras pa bago ako gumaling pero hindi na kaya ng ikatlong kuya. Hindi ko naalintana iyon. Ikatlong kuya, ililigtas kita, swear. Pangatlo, yun hue. Langit at lupa, pinagmulan ng lahat. Yumuko ang mga bundok, sumunod sa aking utos. Hangin at ulo. Tulad at dragon. Dragon. Diyos ng bundok. Nagpakita ang Diyos ng bundok. Sira na, naubos na ang banal na kapangyarihan. Ang limitasyon ng aking katawan. Kung gagamit pa ako ng banal na kapangyarihan, sasabog ako. Bakit nagpakita ang Diyos ng bundok sa ganitong oras? Hindi kaya nagalit ang Diyos ng bundok. Kaya siya nagpadala ang kapahamakan sa atin. Nakita ko ng malinaw, iyong anak ng pamilya Lu ay nagdasal kung ano at nagalit ang Diyos ng bundok. Sa tingin ko siya ang nagpagalit sa Diyos ng bundok. Wala na bang katarungan kung hindi ako gumamit ng mahika? Matagal na kayong nadurog na parang itlog. At ngayon, sinisisi ninyo ako? Ina ni Dazwang, gusto mo bang makiganti para sa ilang prutas? Apihin mo ang isang sanggol na wala pang isang buwan. Ay, ang batang babae na ito ay mapanganib kung hindi siya gumamit ng masamang mahika. Makakabalik ba ang ikatlong anak mo mula sa daang damong bangin? Anong masamang mahika? Iyan ay banal na kapangyarihan aking swear. Kung hindi dahil doon, makakatayo ba na mayos ang ikatlong anak ko rito? Anong banal na kapangyarihan? Siya ay isang masamang bata na nagdudulot ng kaguluhan. Tama siya ay masamang bata. Dakpin siya. Ahandog sa Diyos ng bundok. Ahandog. Sage, pigilan silent. Kuya Lu, huwag mo kaming sisi. Ginagawa namin ito para mabuhay. Sa panahon ng tagutom, huwag na nating galitin pa ang Diyos ng bundok. Bitawan ninyo ako, mga hayop kayo. Kung hindi natin alisin ang masamang bata, lahat tayo ay malunod ngayon. Kailangan mong ibigay ang batang babay na iyan bilang handog sa Diyos ng bundok. Walang sinuman ang pwedeng mang-AP sa aking nakababatang kapatid. Panganay. Nangahas kayo
niyong apihin ang aking pamilya. Kapag hindi nagalit ang tigre, akala ninyo ay pusa ako. Pangalawa, Kahit hindi kayanin ng aking katawan ng banal na kapangyarihan, maaari ko itong ilipat sa ibang tao. Medyo okay ang katawan ng ikalawang kuya ah. Kung gusto ninyong hawakan ang aking nakababatang kapatid, kailangan ninyo akong daanin muna. Masama. Hindi magtatagal ang aking espiritu sa labas ng katawan. Kailangan kong gamitin ang pinakamalakas na atake. Bakit kayo nakatulala? Sig, atakin. Ang mga nang api sa aking pamilya ay dapat mamatay. Ay! Takbo! Ikaw, mahintay ka. okay ka lang ba? Kuya Air, ang galing mo naman. Anong nangyari sa'yo? Sure, sure. Gising ka na, halika yahon kita, tate. Swear, may masakit ba sa inyo? Anong nangyari? Wala akong malala. Bakit ang sakit ang kamao ko? Bobo mong kuya, dahil tinulungan kitang lumaban. Kaya pala ang tapang ni Air kanina dahil pala sa kapatid nating babae. Wow, ate, hindi lang ikaw ang aming swerte, ikaw rin ang aming tagapagtanggol. Naririnig niyo pala lahat ang inisip ko? Bobo mong ate, dati pa namin naririnig ang inis mo. Kaya natuto kaming mangisda at manghuling soro. Eh di lahat ng naisip ko narinig niyo. Ang hiya naman. Baby pa ako, kailangan ko rin ng privacy. Sira na, naubos na ang lakas ko. Lampas na sa limitasyon ng katawan ko. Kung gagamit pa ako ng kapangyarihan, baka sumabog ako at mamatay. Aray. Ang bait mong sure ang galing mo pero mga kuka kay tatay. Huwag mong gamitin ng basta-basta ang kapangyarihan mo. Mula ngayon si tatay at ang mga kuya mo na ang magpoprotekta sa'yo. Huwag kang mag-alala, tatay. Ako ang tagapagtanggol ng pamilya. Halika, gutom ka na, painumin kitang gatas, ina. Kuya Arsan, sumunod kayo kay tatay, magluto tayo. Wow, gustong-gusto ko ang gatas. Iwan ko kung gaano pagkatagal ang tagutom na ito. Huwag kang mag-alala, inay. Ako na ang bahala. Siguradong may pagkain at damit tayo. Kidlat at Nieve. Yan ang nabasa sa libro. Ito ang turning point ng pamilya Liu, at ito rin ang simula ng trahedya ni tatay at inay. Hagihiwalay ng buhay at kamatayan. Huwag kang matakot, sure. Nandito, si ina. Kahit na mas maaga ang pangyayari, buti na lang. May sapat na pagkain tayo, hindi na kailangan lumipat sa timog ang lahat. Sana sa pagkakataong ito, hindi na mangyari ang trahedya. Emergency. Lahat ng tagabayan sumunod sa grupo magsama-sama. Tuloy sa timog. Ano? Kahit hindi ko kayang gamitin ang kapangyarihan ko ngayon, pero pagkatapos ng laban kahapon, ang pamilya Liu ay may takot na sa mga susunod na araw. Sa wakas, magkakaroon na tayong kapayapaan. Nakita niyo naman. Ang daming sakuna nitong mga panahon. Ang Lauheko ay hindi ligtas na lugar, mag-impake na tayo. Tuloy lang tayo sa timog. Nabanggit sa libro, ang kidlat at niyebe ay nangyari pagkatapos manganak ni inay. Noong panahong iyon, si tatay ay pumasok sa kabundukan para maghanap ng pagkain. Nakaranas ng lindol at pinyunit ng itim na oso at kinain. Si inay ay nagpakatatag sa sakit at pinangunahan ang 4 na anak sa paglalakbay. Ngunit sa daan, sinalakay sila ng mga tulisan at dinala ang mga bata para maging alipin. Si inay ay hindi na nakabangon at hindi naglaon ay pumanaw. Mag-impake na ang lahat, alis tayo bukas ng umaga. Tara na, tara na.
Nabago na natin ang maraming bagay, bakit ganun pa rin ang patutunguhan? Pareho pa rin sa libro. Hindi ko hahayaang mangyari ang trahedya. Ay, Sage, isuot mo ng mayos. Maging mabuti ka sa daan. Magaay kababayan. Mahaba ang biyahe patimog para mapabilis. Ilabas ang mga kariton at isakay ang mga matatanda babayad bata. Ang mga kalalakihan mauna sa unahan para maglinis ng daan. Ang iba, magpalitan sa pagtulak ng kariton. Meg, ingat. Dahil hindi na mababago ang paglipat sa timog sa pagkakataong ito. Kailangan kong pigilan si tatay na pumunta sa bundok para mabago ang kapalaran ng pamilya. Yin yang, nasaan ang kariton niyo? Para paingitin ang mga bata. Ang kariton namin, ginamit namin na panggatong. Paano naman yan? Bagong panganak ka pa lang ang layo ng biya. Hindi mo kakayanin, sumakay ka na lang sa kariton namin. Salamat. Hihi, may nasakyan na akong kariton. Inay! Hey, Tigil. Si Chow Dam ay nakasakay, bakit hindi ako? Hindi ba ako mahina? Ito ang kariton namin, bakit ka sasakay? Wala akong pakialam, sasakay talaga ako ngayon. Aray! Liu Shihua, masira man ang kariton na ito, hindi ka sasakay. Chow Dam ay tinulak mo ako, wait tayo. Tama na, huwag na tayo mga. Tigil na, tigil na. Tigil na kayo, Manute. May mamamatay na. Damay tumigil ka na, nasasamid ang anak mo. Lumayo ka sa akin. Dalong, huwag mo akong tututin, Dalong. Saan may tubig? Ito ang kapalit ng pagiging makasarili. Kung may mag-isa, pati ang Diyos ay hindi pumayag. Pakiusap, bigyan niyo ako ang tubig, tulungan niyo ang anak ko. Huwag tubig. Lumalaki ang tinapay kapag nabasa. Baliktarin mo ang bata. Ilagay ang kamay sa ilalim ng dibdib. Tapos tapikin mo ng malakas ang likod niya, bilis. Sure. Sigurado ka bang tapikin ang likod? Ano kung may mangyaring masama sa kanya? Iligtas mo ang anak ko, iligtas mo siya. Tulong! May tao ba? Tulong! Hamir na boses, si ate ang tumatawag. Kuya, baliktarin mo si Dalong. Ilagay ang kamay sa ilalim ng dibdib. Tapikin ng malakas ang likod, bilis. Panganay Lu, anong ginagawa mo? Tia Chow, inililigtas ko si Dalong. Wala akong oras magpaliwanag. Batang ito, nagdadagdag lang gulo, umalis ka na. O nga. Hindi ito laro, buhay ito, hindi mo kayang responsibilidad. Gising, Dalong gising. Ganyan, kuya. Kaya mo yan. Lumayo ka sa akin. Yun, Liu. Pinagbigyan ko ang nanay at kapatid mong babae na sumakay sa kariton. Ginagantihan mo akong masama, inaapi mo ang anak ko. Umalis ka. Anak, Bangon. Huwag niyong apihin ang anak ko. Sabihin na nga ba walang mabuti sa pamilya Lu, isang magandang bata. Ginawa niya ang ganito. kung may mangyari sa anak ko, hindi ka rin magiging masay. Hindi ko siya sinasaktan, inililigtas ko siya. Mga masasama kayo. Huwag niyong apihin ang kuya ko. Sira na. Hindi ko magamit ang kapangyarihan ko ngayon. Tingnan niyo, mukhang nagigising si Dalong. Gising na si Dalong. Dalong. Nabuhay siya, talagang nabuhay. Dalong, Nakisi, Dalong? Hindi ako nanakit. Talaga. Inay, hindi ako nanakit. Alam ni Inay, mabuting bata ka, nagliligtas. Huwag kang matakot, nandito si Inay, poprotektahan kita. Ang galing ng kuya, ang mga taga-bayan ay walang utang na loob. Mula ngayon, huwag ka nang maging mabait na tao. Dahil okay naman ang bata, magpatuloy na tayo. Tara na. yun niyang pasensya na. Sobra lang akong natalala kay Dalong. Hindi ko intensyong saktan ang anak mo.
Bagong panganak ka pa lang, sumakay ka na lang sa kariton. Inay, si Kuya ang nagligtas kay Dalong. Bakit hindi tayo sasakay sa kariton na ito? Dapat sumakay. Tara, na. Inalalayan namin kayo ng matagal. Magbigay kayong counting pag-gain para makapagluto kami. Ano bang mali? Lahat naman tayo naghihirap. Hindi kayo pwedeng magpasarap lang. Oh, tama ba? At saka, ilabas niyo rin ang pagkain niyo pagod na kami. Hindi pwedeng libre ang pagod. Hindi pwedeng walang bayad ang pagod. Anong tingin? Tingin ka pa, bubunutin ko ang mata mo. Ah, kaya pala tahimik kayo kanina. May balak pala kayo. Wang masi. Noy minangkahiiyan ng kapitan, walang tumutol. Ngayon sasabihin mo yan. Ninakawan mo ba kami? Sabi niyo ng abuso kami, pero ang mga lalaki namin ang nauna sa hirap. Noong ginagawa namin ang para sa inyo, bakit wala kayong sinasabing bayad? Oo nga. Wang Mazi, wala ka na talagang konsensya. Kaya pala mag-isa ka. Ikaw, may konsensya ka? Pati asawa mo pinatay mo at muntik na ring anak mo. Pinagsasabi mo, papatayin kita. Ano ba itong kaguluhan? Anong panahon na ito nag-away pa kayo sa maliliit na bagay? Gusto niyo bang mamatay dito? Kapitan, hindi kami ang nagumpisa. May mga nagre-reklamo. Inapi nila kaming magina, hindi ako tatahimik lang. Kung gayon, ano ang gusto niyong gawin? Laning. Lanying, nakabalik na ako. Buti, nakabalik ka. Anong nangyari? Wala. Ang mga taong ito, kung hindi natin sila paparusahan ng tuluyan, sa biyaheng ito, hindi matatapos ang pag-alala nila sa pagkain na hawak natin. May paraan na ako. Inay, gagawin ko ang sinabi mo. Kapitan. Nag-usap kaming makakasama. Para hindi na kayo mahirapan. Maghihiwalay na kami. Pamilya Lu, anong ginagawa niya? Nagdadagdag lang kayo ang gulo. Hindi ang gulo, nilulutas namin ang problema. Tama ang asawa ko. Kaming mga lalaki ay nasa unahan, walang oras alagaan ng pamilya. At wala kaming maibigay na kapalit para sa inyo. Para sa akin, ito ang totoong abala sa inyo. Tama, Kapitan. Maghiwalay na tayo para hindi na kayo mahirapan. Huwag. Nawala na tayo sa grupo kung alas pa kayo. Hindi ba nakakatawa yun? Sila ang may pinakamaraming pag-gain, huwag silang paalisin. Alam ko. Halaga. Pero sa panahon ng tagutom, ang hiya ay hindi mahalaga. Para sa ikabubuti ng mga tagabayan nito. Pamilya Lu, kung alas kayo, isama niyo ako. Ibigay ko sa inyo ang kariton ko. Hindi pwede yan. Teka, tumahimik kayo. Pamilya Lu, maliit na bagay lang to. Siguradong may iba pang paraan. Pwede namang hindi mahiwalay. Pero mula ngayon, bawal na ang ganitong usapan. Tungkol sa pagluluto, kaming mga babae ay pwedeng gumawa. Dapat din kami magambag sa grupo. Pero ang mga sangkap, lahat ng pamilya ay dapat magambag. Itatala namin kung sino ang maraming amba, siya ang mas maraming makakain. May iba pa pang reklamo. Kung wala ng tutol, yan na ang desisyon. Gabi na umalis na kayo sa inyong mga gagawin. Kailangan pa mag-ambag ang sangka. Tara na. Kanina, buti na lang si Cher ang nag-isip ang solusyon.
Kung hindi, ang pagkain natin ay makukuha na ninawang masi. Ay ang galing ang sure ko halika ni tatay. Gusto ko ring halikan si at Ako rin. Sides, lahat. Ay! Ako rin. Ang lamig ng mga labi niyo. Kung magpapatuloy kayo, magiging yelo na ako. Akala ko may oras pa para baguhin ang wakas. Pero ang pangyaring makagat ng oso ay dumating ng mabilis. Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Makagat ng oso, tamang hinala ko, kanina pa sinasabi ng anak ko. Ang trahedya namin nila Ying. Tiyak na may kinalaman sa kidlat at niebe. Sino yan sa labas? Sino yan? May magnanakaw. Tatay nanay habulin. Umupo lang kayo dito. Huwag lumabas. Ito ang butaling mais. Anong nangyari? Tatay sina Tita Chihua at Lu Erhu. Nakita ko sila kaninang hapon na nag-usap. Nagbubulungan sila. Tiyak may masama silang binabalak. Tingnan natin. Tingnan mo ito. Ito ay. Mega yapaking daga ito. Sira na, may lindol. Tatay nanay, gisingin niyo ang lahat. May malaki mangyayari. Lindol. Ang mga hayop ay sensitibo sa sakuna kung may malawakang pag-alis. Tiyak na may lindol na derating. Lani, gisingin mo ang mga bata. Ako ang magsasabi sa mga tagabayan. Mga kababayan, may lindol. Lumabas kayo. Lumabas kayo. Bilis. Pamilya Lu, anong ginagawa niyo sa gabi? Oo nga. Anong ingay na yan sa gabi? May namatay ba? Ang mga daga ay umalis. Baka may malaking mangyari. Umalis na kayo rito, bilis. Ano? Madaga umalis. Panganayang Lu, hindi ito biro. Pamilya Lu, baka antok ka lang at nagkamali. Wala namang daga. Eh kung meron men, hulihin natin at ipang ulam. O nga. Anong nangyari? Bakit lumilipad ang mga ibon? Kapag umalis ang mga hayop, may sakuna. Kailangan nating umalis agad. Mag-impigi na kayo at humanap ng maluwag na lugar. Maghiwa-hiwalay, bilis. Kuya, protektahan mo ang mga kapatid. Ang lakas ng pagyanig, mas malakas pa sa nakaraang pagbuhong iba. Tatay nanay, mamamatay ba tayo rito? Hindi anak, poprotektahan kayo ni tatay. Wala na ang mga bahay at tolda na teen. Ano ang gagawin na teen? Tatay at nanay ay gagawa ng bago. Huwag kayong matakot. Huwag muna kayong malungkot. Tingnan niyo kung kumpleto ang pamilya. Basta buhay tayo. Linjang? Nakita niyo ba si Linjang? Nakita niyo ba? Hey Lin, hindi ba umuwi na si Linjang? Wala siya sa tent. Wala. Pagkatapos kumain kabi, lumabas siya dala ang pana. Sabi niya susubok siya sa bundok. Ang laking lindol gumuho ang bundok, tiyak patay na siya. Sayang si Linzong, mabait na tao. Pumunta siya sa bundok para sa asawa niya. Para bigyan ng pagkain. Ay anong gagawin natin? 3 buwan pa lang si Xiaorong, mahaba pa ang buhay. Oo nga, dagdag pa sa hirap. Linjang, hayop ka. Kung wala ka paano ako mabubuhay? Migay kababayan. Buhay ito. Tingnan niyo paano kung bawat pamilya ay may isang sasama. Sabay-sabay tayong pumunta sa bundok para hanapin siya. Tatay, huwag kang pumunta sa bundok.
Tatay, huwag kang pumunta sa bundok. Katatapos ng lindol, baka may aftershock pa. Sa oras na ito, hindi safe pumasok sa bundok at nakalimutan mo ba? May oso sa bundok. Snow, maging masbuti ka. Pero isang buhay yun. Kailangan kong iligtas si tatay. Pero kung umakyat si tatay sa bundok, mamamatay siya. Sama mo ako, tatay. May kapangyarihan ako. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo, Snow, ang katawan mo, hirap mong napagaling, bawal ka. Gumamit ang kapangyarihan mo ulit. Okay na ako, kaya ako nang gamitin ang kapangyarihan ko. Snow, alam na ni tatay ang tungkol sa oso at si tatay ay may sapat na karanasan sa pangangaso, hindi basta-basta mapapahamak. Ikaw, samahan mo na lang si nanay at hintayin si tatay sa paanan ng bundok, ha? Tatay, pag hindi mo ako'y sinama, hindi na kita kakausapin. Snow, huwag kang mag-alala. Ang tatay mo, siya ay pinapalat. Walang mangyayari sa kanya. Nakakainis. Bakit isa lang akong batang walang magawa? Alam ko na ito ang malaking pagsubok sa kwento, pero wala akong magawa. Sandali, kung hindi ako isasama ni tatay sa bundok, isama na lang niya ang kapangyarihan ko. Nitong mga nakaraang araw, medyo bumalik ang kapangyarihan ko kung ipo-focus ko lahat ng natitira kong kapangyarihan. At ay seal sa katawan ni tatay, tiyak na malalampasan niya ang panganib. Snow, pero ang katawan mo. Sa pagkakataong ito, mababago ko ba ang kapalaran ng kwento at may liligtas ang pamilya? Hindi ko alam kung ito ay biyaya o sumpa. Sage, alis na tayo. Mag-ingat ka. Hatsing. Nanay, ang lamig dito. Kailangan nating magtayo ng masisilungan. Kung hindi, mamamatay tayo sa lamig. Maga, kababayan. Lahat tayo, magpakatatag tayo. Sila ay nagligtas ng mga tao. Tayo naman ay muling itayo ang ating tahanan. Itayo nating muli ang ating tahanan. Itayo muli ang tahanan. Uy, alis na. Halika tulong. Dito, tulong dito, ingat. Kulang ako sa mag-i-install dito. Ang pag-gain ko. Nasaan ang pag-gain namin? Sino ang nagnakaw ang pag-gain namin? Manugang pamilya Lu. Kayo ba ang nanakaw ang pag-gain namin habang nagluluto kayo? Wang Mazi, may sakit ka ba? Ang sarili mong pag-cane, gusto mo pang itali sa baywang mo. Paano namin mabot yun? Bakit walang nawala sa iba? Sa'yo lang. O baka naman dahil walang asawa namin, ginagago mo kami. Sa tingin ko, ikaw nga. Hindi. Bakit nabawasan din ang pagkain namin? Tingnan ko nga. Bakit lahat nabawasan? Lahat nabawasan. Nabawasan din ang pagkain namin. Anong nangyayari? Nasaan ang pagkain namin? Kapitan, Tumahimik lahat, tumahimik. Asa lang naman tayong baryo. Kung kaunti lang naman ang nawawala, huwag na kayong mag-away-away. Baka naman. Nung lumindol ay nawala lang yun, huwag masyadong pakialam. Kapitan, Kinolekta namin agad ang pagkain. Paano mawala yun sa oras-oras na yun? Sa tingin ko, ninakaw talaga yun. Tama, hindi pwedeng ganito lang. Kung dito, hindi mahuhuli ang magnanakaw. Malamang magnanakaw siya ulit. Yunhui Yunliu, sumama kayo sa akin. Life, Feng. Dito ka lang at bantayan si Snow, huwag gumalaw. Nanay, saan kayo pupunta?
Totoo ate, nitong mga nakaraang araw, ubos ng pagkain ng lahat. Pero sa inyo, hindi naubos. Baka naman, Liu Zuihua, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Kailangan ni ebidensya. Huwag kang magsalita ng basta-basta. hindi ko naman sinabing ikaw ang nagnakaw, bakit ka nagmamadali? Baka naman ka kaya nagagalit ka. Liu Zuihua, kung magsasalita ka pa ng ganyan, maniwala ka, pupunitin ko ang bibig mo. Manugang pamilya Lu. Pakitang init ng ulo mo. Baka totoo ang sasabi ni Liu Zuihua. Tay, may sarili kaming pagkain, bakit namin nakawin ang sa inyo? Hindi naman sigurado yan. Ang pagkain ay buhay ng lahat, sino ba ngayong marami? Sabi mo hindi ikaw ang nagnakaw. E di check mo kami. Lahat tayo dito ay refugee, bakit kailangan ninyo kaming haluhugin? Bakit hindi kayo ang magpa-check? Diyan lang kayo, hindi kayo. Ate, ano ba talaga ang ginagawa nila? Bakit hindi nila ako isama? Tara, sumilip tayo. Sage. Sandali ate, ano yun? Pagkain. Kanino itong mais? Ito ang pagkain namin. Bakit nasa iyo? Nagutom si Snow, gusto ko siyang pakuwi ng lugar. Nakita ko na may dagdag na sakong ng bigas sa bahay. Naisip ko baka sa mga dito at iyon yun na nawala. 8. Hindi ka ba nagsasabi na hindi ka nagnakaw? Tingnan mo, ang bata mismo naglabas ng sa presidensya. Hey, naku. Kanina pa ako nahinala na si Liu Zuihua ay may gagawin sa pagkain. Pero dahil sa lindol, hindi ko pa nasabi sa mga bata. Hindi ko inakala sa totoo lang mukha kang tahimik, pero kaya mong gawin too. Sa panahon ng tagutom, gusto mong mabuhay, sino ba ang hindi? Tama ba? Sabi ni Yung Feng. Ito ay napulot lang niya sa lupa. Anong karapatan mong sabihin ninakaw yun? Sa panahon ng tagadam, kahit ginto pa ang mapulot mo sa lupa, hindi ka makakapulot ng pagkain. Sabihin mo na manugang ang pamilya Lu, magkano ang ninakaw mo sa lahat? Ang sama ninyo, dahil wala si tatay, ginaganyan ninyo kaming mga balo at ulila. Sinasabi ko sa inyo, hindi namin ninakaw ang pagkain na yan. Manugang ang pamilya Lu. Ang bata nga naglabas ng ebidensya. Ayaw mo pa ring umamin. Ang tigas ng bibig mo. 8. Mas mabuti pa ibigay mo na ang mga yun, kung hindi. Halagugin namin kayo. Isang sako lang naman ng bigas? Anong karapatan ninyong halugugin kami? Hindi mo ibibigay kababayan. Halong katinati ng bahay ng pamilya Lu. Ito sa tingin ko, ito sa amin. Gusto ko ito. Ito akin na. Sa akin, mag-iwan kayo. Gusto ko ito, kukunin ko na. Ang dami ninyong pocket. May isda at lagpas ang galing? Mga masasamang tao, huwag galawin ang karne ko. 8, saan galing ang mga ito? Wala kang pakialam. Ang mga ito ay pinag-ipunan namin ng pamilya Lu sa pamamagitan ng pagtitipid. Akala mo ba tanga kami sa panahon ng tagut? Ang mga kababayan ay nagugutom, kayo lang ang palaging may karne. Sa tingin ko, gumagamit kayo ng masamang salsa mga. Gumagamit kayo ng masamang salamang. Alam ko na may mali sa pamilya Lu. Noong nagkaroon ng pagguhol ng lupa, ang anak na babae ng pamilya Lu ay sumama sa Diyos ng bundok. Ang lindol na ito, tiyak na may kinalaman ka. Ako, na naman? Ina ni Dazwang, huwag mong apihin ang bata dahil lang hindi siya makapagsalita. Ang batang ito, tiyak na gumamit ng masamang salamangka para makagawa ng ganitong karaming karne. At ninakaw ang pagkain ng buong baryo. Siya ay isang maliit na demonyo. Ang lindol na ito, siya ang dahilan. Manugang ang pamilya Lu, nanganak ang isang sakuna na nagdudulot ng kapahamakan sa buong angkan. Karapat dapat kang patayin. Dapat kasamang maliit na sakuna na ito, sunugin siya. Bitawan niyo ang kapatid ko. Huwag ninyong saktan si Snow. Sunugin ang batang ito. Sunugin siya.
Ate, huwag mo akong sisihin kasalanan mo ito. Sunugin siya. Bitawan ninyo si nanay at ang kapatid ko. Galaw ka pa, isama ka rin namin sa apoy. Nanay, huwag kang matakot. Ililigtas kita ngayon din. Ang kapangyarihan ko, lahat ay nakasil sa katawan ni tatay. Ngayon, wala akong magamit. Nanay, paano? Wala akong magawa. Snow, kasalanan ni Nanay. Hindi kita naprotektahan. Pasensya na, Snow. Kung may susunod na buhay. Sa susunod, dapat kang isilang sa isang masuwerteng pamilya. Ang malas na bituin ay nagdadala ang kapahamakan. Ang demonyong mata ay sumisira sa balanse ng yin at yang. Sunog, sunog, sunog. Langit at lupa may kaluluwa. Araw at buwan saksi. Ngayon inialay ko ang maruming katawan na ito. Upang humiling ang masaganang ani at masaganang alagang hayop. Sunog, sunog, sunog. Kapitan, ang lalaking ang pamilya Lu ay nasa bundok pa rin nagliligtas. Hindi ninyo pwedeng gawin ito sa kanyang asawa, Kapitan. Ginagawa ko ito para sa grupo, para sa lahat ng taga-baryo. Kapag bumalik ang asawa ko, hinding-hindi kayo makakatakas. Kulog sa langit, linisin ang dumi. Apoy sa lupa, sunugin ang kasamaan. Itapon sa apoy. Nanay! Sino ang mga has na galawin ang asawa ko? Tatay, bumalik ka na. Tatay, bumalik ka na. Bumalik ka na gusto na nila sinigyan si nanay at Snow. Iligtas mo, Sila. Snow. Tete. Alam ko hindi ka mamamatay. Alagaan mo ang kapatid mo. Tatay, bumalik ka na. Akala ko hindi mo malalampasan ang pagsubok na ito. Ano ba ang ginagawa ninyo? Anong kasalanan na nagawa ng asawa ko at mga anak? Ganyan ninyo sila tratuhin. Kuya, hindi mo ba alam, noong umakyat ka sa bundok, ninakaw ni ate ang pagkain ng buong baryo. At ang anak mong sakuna, lagi siyang nagdadala ang kalamidad. Ginagawa lang namin ang katarungan. Anong klaseng sakuna yan? Si Snow, isa lang siyang sanggol. Ano bang kasalanan niya? At si Yin Yang. Naniniwala ako na hindi siya magnanakaw. Ito ay pagpatay ng walang dahilan. Lu Dayong. Siyempre kakampiyan mo ang asawa mo. Pero ngayon, nahuli kayong may ebidensya. Ano pa bang may papaliwanag mo? Hindi ako nagnakaw. Manugang yung pamilya Lu, tanungin mo ang lahat. Sino pa bang maniniwala sa sinasabi mo? Naniniwala ako. Naniniwala ako na si ate hindi ganoong klaseng tao. Naniniwala ako na si ate Ying ay hindi magnanakaw. Kahapon nung bumaba ako ang bundok, naka-experience akong lindol. Naipit ako sa isang butas. Kung hindi dahil sa pagligtas sa akin ni Kuya Lu. Kung hindi, mamamatay ako sa gutom. O madudurog, naniniwala ako na si ate hindi ganoong tao. Linjang, dapat mo ang pag-iwalian. Ang pagkatao ni Lu Dayong, garantisado ba ang pagkatao ng asawa niya? At saka, ang pag-gain ay nakuha sa kanilang bahay, mayroong malinaw na ebidensya. Gusto pa nilang magpaliwanag? Hindi tama. Ang daming bahay ang nawala ng pagkain. Pero sa bahay nila, isang maliit na sako lang ang nadagdag. Saan napunta ang mga nawawalang pagkain at sako? Tatay! Pumunta ka sa bahay ni Erho at hanapin ang pagkain at dalhin mo siya rito. Tatay, darating ang ebidensya. Antayin mo lang sandali.
Liu Cuihua. Kanina nung lumindol, kung hindi dahil sa babala ni Yingyang, nadorog ka nasa na. Nakikipaglaban ako sa harap. Ang kapalit ba ay ganyan mong pagtatrader? Ano yan? Ito ang pagkain namin. Hindi ba boses ni Erhu yan? Ito ang pagkain namin. Lumayas ka. Bata, sino ba ang nangapi kay Erhu? Sinabi ni Erhu na dapat sunugin si nanay at si nararapat lang sa kanya ang suntok. May mali ba ako? Lahat kayo sa pamilya ay sakuna. Hindi ba ito ang sakong ng pagkain namin? Naku kagabi sa pagmamadali, inilagay ko ang ilang pagkain sa tent ng pamilya Lu, pero nakalimutan kong itapon ang sako. Naku kagabi sa pagmamadali, inilagay ko ang ilang pagkain sa tent ng pamilya Lu, pero nakalimutan kong itapon ang sako. Sino ang nagsabing ito ang sako ninyo? Kung sa inyo ang pagkain, hanapin ninyo kay Songlani. Ito ang pagkain namin. Liu Cuihua? Sinungaling ka, ginagamit mo ang lahat, di ba? Mga kababayan, punta tayo sa bahay ni Liu Cuihua at halhugin. Nasa harap mo ng ebidensya, may sasabihin ka pa ba? Ninakaw ang mga bagay at ibinintang mo sa iba, Liu Cuihua. Ikaw pala ang pinakamalalim. Si Kuya Lu ay hindi naman masama sa inyo. Marami siyang tinulong sa daan. Pero ganyan ang isinukli ninyo, magawalang utang na loob. Ang mga tulad mo ay hindi karapat-dapat sa grupong ito. Lumayas kayo. Masamang tiya, ginanya ninyo si nanay. Ang masama ay dapat may kapalit. Hindi ako nagnakaw. Pinagbintangan ako ng pamilya Lu. Lu yun. Ikaw ba ang naglagay na ninakaw na sako kay Erhu? Sino ang nagturo sa iyo? Hindi ko ginawa. Masamang tiya, hanggang kamatayan, matigas ang bibig. Hindi ko na kaya. Luyun huy tanga ka, binigyan kang bitag, pumasok ka. Karapat dapat kayong lahat sunugin. Erhu, anong sinasabi mo? Erhu, Anong kalokohan yan? Wala kang sinabi. Baka, naman. Ikaw ang naglagay ng bitag para saktan ako. tayo ka. Ikaw mismo ang nangikaw ang pagkain. Gusto mo pa akong idamay? Gusto mo akong lokohin? Wala yun. Ginawa ko lahat ito para sunugin kiyong mag... Liu Cuihua. Ganon mo ba talaga ako kapot? Bago tayo naghiwalay sa bahayan. Nitong mga nakaraang taon. Tuwing may maganda akong makukuha, sa inyo ko muna binibigay. Pagkatapos maghiwalay, biglang dumating ang tagutom. Hindi ko naman kayo pinakait sa pagkain at damit. Ang lahat ng dapat tulong, naibigay ko na. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang kasalanan ko sa iyo? Gusto mo ba talagang sunugin kaming mag-ina? Wala naman akong galit siyo. Huwag mo akong pagbintangan. Pari-pareho lang tayong naghihirap, bakit ikaw lang ang palaging swerte? Bakit ka nagdedeliryo? Erhu, ano ang sinabi ni nanay? Bakit wala akong matandaan? Kung magpapatuloy ka sa katarantaduhan, pareho tayong mapapahamak. Naalala ko na. Yung nanino kagabi sa labas ng tolda. Si Erhu, yun. Ikaw ang nag-udyo kay Erhu na magnakaw ng pagkain ng mga tagabayan. Tapos sinadya mong ilagay sa harap ng bahay namin, hindi ba? Sabihin mo. Ikaw ang nag-udyo kay Erhu na magnakaw ng pagkain ng mga tagabayan. Tapos sinadya mong ilagay sa harap ng bahay namin, hindi ba? Sabihin mo. Tita, hindi kami nagnakaw ang pagkain. Songlaning, huwag mong siraan ang anak ko kahit kami balot ulila. Wala kaming ginagawang masama. Tama, ako ang nagnakaw ng mga pagkain na yan. Sa tagutom na ito, kahit ngumunguya ng balat ng puno hindi sapat. Kung hindi magnanakaw, mamamatay sa gutom. Kasanan ito ni Liu Yunhui. Hindi ko pa natatagaw na tagpuan na niya ang sasang bigas. Liu Hua, inamin ng anak mo sa harap ng lahat. Ano pa bang masasabi mo? Ayun na, ang masamang ale, makakarma na. Lahat ito ay plano ng nanay ko. Wala akong kinalaman. Sabi niya, mas mabuti pang maging magnanakaw kaysa mamati sa gutom, kaya pinilit niya akong magnakaw. Kung hindi daw ako pupunta, babaliin niya ang mga binti ko.
Walang utang na loob ka, pinalaki kita ng paghihirap. Ganyan mo ako gantihan, ang iyong ina. Nainggit ka sa sopas ng pamilya, Lou. Umiyak ka na ayaw mo nang ngumunguyang ang balat ng puno. Kaya ako nag-isip mong masama, ngayon ako pa ang sinisisi mo? Tingnan mo, pagsisihan mo to, walang utang na loob ka ang bata ka. Ikaw ang matanda. Sa siyo, kahit isang persong karne hindi makain, puro pabigat ka lang. Tama yan, ganyan dapat. Tingnan ko kung magloko pa kayo sa nanay ko. Sure, ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ano ang nangyayari? Sobra ka na. Sa publiko, nag-away ang magkakamag-anak walang hiya. Ngayon ay tagutom, lahat ng tao sa baryo ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi bigas ang ninakaw mo, kundi ang buhay ng lahat. At higit pa riyan, muntik mo nang mapatay ang mag-ina ng pamilya Lu. Ang ganyang asal, hindi karapat-dapat na manatili sa grupo. Kapitan Huwag, pakiusap, patawarin mo kami ng anak ko. Ngayon sa labas, lahat ay nagugutom. Kami nabalot ulila, kung alis sa grupo tiyak mamamatay, Kapitan. Kapitan, nagkamali ang nanay ko at ako man ay nabulag. Pakiusap, bigyan mo kaming ang pagkakataon. Dapat sana kayong palayasin sa grupo. Muntik nang mamatay ang mag-ina ng pamilya Lu dahil sa inyo. Pumunta muna kayo at lumuhod sa kanila para humingi ng tawad. Kung patawarin nila kayo, saka natin pag-usapan ang parusa. Ate, wala akong kwenta. Pakiusap, alahanin mo na datayo isang pamilya. Patawarin mo ako. Yun siya, kapatid. Ako ay nabulag, hindi dapat ako tumulong sa nanay ko na sirain kayo. Halata naman natakot kayo mapalayas kaya nagkukunwari kayong humihinging tawad. Kung hindi magang dumating si tatay, mamatay na sana kaming mag-ina. Ngayong pagkakataon na ito, hindi ako patatawad. Liu, Suihua. Matagal na tayong hiwalayin sa bahayan. Wala kang kailangang magpanggap na kamag-anak. Kung alis o mananatili, hayaan na kay Kapitan magdesisyon. Simula ngayon, si Liu Chuihua at ang kanyang anak, araw-araw ay kalahating bahagi lamang ang pagkain ang matatanggap. Sila ang gagawa ng lahat ng marumi at mabibigat na gawain sa grupo. Kung muling magkasala, agad silang palalayasin. Umuwi na kayong lahat. Teka. Ngayong araw, muntik nang mamatay ang asawa at anak ko sa maling akusasyon. Ngayon, lumabas na ang katotohanan. Wala bang may gustong sabihin? Kanina, ganyan sila, parang walang nangyari. Kapag hindi ikaw ang nasaktan, hindi mo maramdaman. Nakasala sila kaya sila natatakot. Tatay, hindi natin sila pwedeng palampasin ng ganoon kadali. Dayong tapos na lumitaw na ang katotohanan. Huwag na nating pag-usapan pa, isa naman tayong baryo. Kapitan, maraming vices ko narinig yan. Ayaw ko na marinig ulit. Ngayong araw, gusto ko lang ng mga nangyayari sa pamilya ko. Huminging tawad sa aking asawa at anak. Ang mag-inang pamilya Lu ay napagbintangan, kasalanan itong buong baryo. Simula ngayon, bawat pamilya ay magpadala ng isang tao patutumulong sa pamilya Lu sa paglalakbay. Kapag nakahanap na ang matitirhan, saka tayo makahanda na handaan para humingi ng tawad. Tigilan niyo na ang pagpapanggap na hindi alam. Ilang buhay na ba ang nailigtas ng pamilya Liu? Nakalimutan na ba ninyo? Kung hindi dahil sa mag-asawang dayong na nagpaalam sa inyo tungkol sa lindol, matagal na kayong pate sa loob ng tolda. Ngayong may problema, nagtatago naman kayo. Nakakahiya kayo. Oo nga. Ang buhay ko ay utang ko kay Kuya Dayong. Kung hindi ako hinanap ni Kuya Dayong sa bundok, wala na ako. Hindi pwedeng maging walang utang na loob. Tayong lahat ay taga-isang baryo. Noong mga araw, nagtutulungan tayo. Ngayon, dahil sa ilang tsismis, muntik na mamatay ang tao. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Ni isang sorry ay hindi niyo kayang sabihin. Manang Lu, ako ay nagkamali. Hindi dapat ako naniwala sa mga tsismis. At muntik pa kitang masunog, pasensya na. Pasensya na. Kasalanan na. Umuwi na kayong lahat.
Tatay, nanay, kuya, miss na miss ko kayong i-share. Akala ko hindi na kita makikita pa. Tatay, akala ko hindi ka nababalik, natakot ako ng sobra. GA anak. Huli na ang pagbabalik ni tatay. Huwag kayong mag-alala, hindi ko na kayo hayang magdusa pa. Umuwi na tayo. Maraming walnut sa puno, pampatalino yan. Kuya San, Teka, may batis pala dito. Crayfish! Crayfish! Tatay, ikaw na! Matagal na tayong hindi nakakaranas ng ganito karaming pagkain. Oh, pwedeng gawing sabaw ang kabuti. May kastanyas at walnut. Pwedeng patuyuin at gawing imbak. Ang galing ni Shrier, talagang kaya niya lahat. Kayo rin, magagaling. Pero sa nakikita ko, baka hindi pa sapat ang pagkain. Sa susunod na lang. Balik tayo ulit. Sayang, Shins! Ang daming masasarap na bagay, pero hindi ko pa makain ngayon. Ikaw, matakaw ka. Kapag malaki ka na, papakainin ka ni tatay hanggang mabusog. Umuwi na tayo para makita si nanay. Ito ay... Ang mga hayop sa bundok, hindi ang mga hayop sa bundok ay sensitibo sa kalamidad. Dapat matagal na silang tumakas. Paanong may natitira pa ang hayop, maliban kung... Tatay, tingnan niyo. May tao ba roon na kumakaway? Kakaiba. Bakit may masamang pakiramdam ako? Yung anino, parang katulad ng inilarawan sa kuwento. Malapit nang dumating ang hanging may buhangin. Delikado sa fundok, umuwi na kayo agad. Bakit siya tahimik? Baka may nahanap na kayamanan? Dahil Kuya Takbo, oso. Sure, huwag kang manakot. Saan naman galing ang oso dito? Yang kumakaway kanina ay oso. Huwag kayong matulala, takbo na. Oso nga, mga anak takbo. Bilisan niyo. Takbo. Kuya-san. Takbo. Kuya bisa kaliwa kayo. Tatay, Kuya San tayo sa kanan. Para mahati ang atensyon ng oso. Kuya, ingat. Kuya buhatin mo si Juer at mauna tayo. Tate, sabay tayo. Anong gagawin? Kulang na naman ang kapangyarihan. Sure, si tatay hirap na iligtas mo siya. Kahit tinago ko ang tagana sa kuwento, ang trahedya ay darating pa rin. Sa ibang anyo, ibig sabihin ba, hindi maiwasan ang trahedya sa kuwento? Tate! Tate! Kuya Kuya B, Kuya San. Okay lang. Okay lang. Ikaw! Hindi nagsinanggaling ang kuwento. Ikaw nga ang tagapagligtas ng pamilya Lu. Tagapagligtas? Ang boses na ito, pamilyar. Bunso ay kupala. Maraming salamat binata sa pagligtas sa amin. Wala yan. Nakita na tayo noon, ngayon tadana na nagtagpo tayo muli. Tatay, nakalimutan mo na. Noong araw, inagaw ko ang isang dade na pag-aari ng binatang ito. Siya pala.
Swears. Swerte mo talaga. Nakilala mo ang ganitong uriing tagapagligtas. Abigay mo sa akin ang iyong kamay. Malalim ang sugat pero hindi naman nakamamatay. Inumin mo itong gamot 3 beses isang araw. Pampahinto ang dugo at pampawala ang pamamaga. Salamat binata sa pagligtas sa aming buong pamilya. Kung gusto mo, pumunta ka sa aming bahay para magpahinga. Upang kami ay makapagpasalamat sa iyong kabutihan. Oo nga, ang ligaw na bundok na ito ay puno ng panganib. At ang pamilya Lu ay humiwalay na sa grupo. Kailangan namin ng isang taong malakas tulad mo para protektahan kami. Ang batang ito ay matapat, size lang. Gusto ko ring maintindihan ang kanyang mga naisip. Saig samahan ko sila. Binata, Mahal, ano nangyari? Ying, Yang. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Inay si tatay na sugatan ng oso habang iniligtas kami. Salamat sa binatang iyon na iligtas niya ang aming buhay. Maraming salamat binata sa pagsagip. Ginang Lu, huwag na kayong magabala, tungkulin ko ito. Asawa ko. Huwag kang bumigay. Hindi ka namin kayang mawala ng mga bata. Tay. Tuturuan mo pa ako manghuli. Bangon ka, turuan mo ako. Hindi pagganap na gumaling si nanay. Hindi ka pwedeng makasakit. Tatay si Shuer ay mali pa. Hindi mo pa siya narinig na tawagin ka. Dapat kang mabahay ng maayos. Ngayon, si tatay ay sugatan ng oso. Si nanay may lagnat. Sa kuwento, ang tadana ay umulit sa ibang paraan. Susunod, ang mga kuya naman. Hindi ko hahayaang mangyari muli ang trahedya. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang aking pamilya. Mag-ingat kayo, madulas ang daan sa bundok. Tungo sa silangan, may kuweba ron, maraming mailap na hayop malapit. Nakapunta na ba ang maliit na ito dito? Umakyat sa ilog, may maliit na lawa at may mga kuneho sa tabi. Ang batang ito ay hindi ordinaryo. Matagal akong nagpahinga, sa wakas magagamit ko na ang kapangyarihan ng sinaw ng master. Sayang baby pa ako, wala akong makain. Kapag malaki ka na, bibilhin ko ang buong kagubatan para sa iyo para makakain ka ng marami. Wow! Hindi ko akalain na si Kuya Sigong ay may ganitong kalaking loob. Kailangan kong kumapit sa iyo sa hinaharap. Tingnan mo ang dalawang bata. Magkasundo sila. Ang ating Shuer. May mag-aalaga na sa kanya. Ayan ang aking prinsesa, hindi ko pa siya napapamahalan ng sapat. Ayan si Liu Chuihua. Kuya A, Kuya B, Kuya San. Ang walang hiyang mga iyon ay sumusunod. Malamang may masama silang balak. Mamaya, magkunwari kayong mamulot ang kung ano at magtago muna. Sino ang humampas sa akin? Nga walang hiya, binato ninyo ako, babasagin ko kayo. Kuya A, Kuya B, Kuya San, bawal manakit. Tao ba yun? Dahil gutom na kami, akala namin oso. Wala walang hiya, sinadya ninyo yan. Saan galing ang oso? Kung matagal na kayong nakain. Liu Chuihua, anong ginagawa mo rito? Liu Chuihua, anong ginagawa mo rito? Bakit? Ikaw lang ba ang pwedeng umakyat? Hindi ako pwedeng umakyat para humanap ng pagkain. Pero sa akin, kuya, kahit gaano ka kagutom, hindi mo dapat kainin ang mga ito. Kahit aso ayaw kumain yan. Dahil ninakaw mo ang pagkain namin. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Dapat lang sa akin yan. Mga walang hiya kayo. Anong ginagawa mo? Hiya may linta ka sa katawan. Tutulungan kita, Kuya B. Kuya San, tulong. Hintayin mo.
Buti nga, nagnakaw siya ang pagkain natin. Sayang nakakita pa naman ako ang ganito kalaking lupa. Sana pwedeng gumamit ng bato. Nasaktan sana siya ng tot. Alam ko na mali ako. Tati, nanay, wala silang kasalanan. Ako ang nag-utos sa kanila. Tatay, nanay, wala silang kasalanan. Ako ang nag-utos sa kanila. Ito ang tinatawag na kung ano ang itinanim siya ring anihin. E di magpakatanggal lang yan. Hindi naman mahirap. Siege na, sa pagkakatalampasin na. Pero sa susunod, huwag nang magulo. Size, tatay. Gutom kanin-kanin. Dahan-dahan, may nit pa. Sikong binata, ito ay. Sa liyong ng palasyo. Ito ay lihim na sulat mula sa palasyo. May pagbabago sa korte at ipinatawag ako ng emperador para bumalik agad. Kuya Sikong, alis ka na ba ngayon? Sikong binata, ang iyong pag-alaga sa aming pamilya sa paglalakbay ang utang na loob na ito. Hindi pa namin nababayaran. Huwag kayong mag-alala. Ito ay dapat ko lang gawin. Kuya makikita pa kaya tayo. Ang diyaring ito ay magiging tanda nating dalawa kahit malayo ang ating paglalakbay, tiyak na magkikita tayong muli. Kuya Sikong, kapag lumaki ako, hahanapin kita. Huwag mong kalimutan, nangako kang bibilhan ako ng isang bundok. Bakit kailangan naming magdusang ganito? Tama. Hindi ba sila natatakot sa mga tulisan? Gagamitin ko ang pagkain na nasa akin para kainin ang mga tulisan patungong kanluran. Kung hindi ninyo ako hayaang maging mayos, kaya rin huwag kayong masang mayos. Kanina nang pumunta ako sa bundok para humanap ng pagkain, may nakita akong grupo sa tuktok. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa nila. Baka mga tulisan? Magia tulisan. Hindi ba sinabi ni Kuya Lu na nasasilangan ng mga tulisan? Bakit naman sa kanluran? Baka nagkamali ka lang ang tingin. Mga bandido, hindi ba natin sila naiwasan? Bakit nakita pa tayo? Kuya Lu, sasabihin mo bang darating talaga ang mga bandido? Sa lohika, dapat nasa silangan ng mga bandido. Pero mas mabuting maging maingat tayo. Ganito na lang. Bawat pamilya, magambagang isang tao. Magpalit tayo kada kalahating oras kapag may nakitang kakaiba. Mag-ulat agad. Imposibleng mali ang impormasyon ni Sikong Yi. Saan kaya nagkamali? Baka naman, hindi ba mababago ang kapalaran ng aking mga kuya? Itay, huwag masyadang mag-alala. Bukas ay alis na tayo agad. Masama na labas kayo, may dumating, maraming tao. May dumating, maraming tao. Masama. Talagang mga bandido, mga anak, bumangon kayo dali. Ano na? Anong gagawin natin? Papunta na sa atin ang mga bandido kasama ang kanilang mga tauhan. Wala tayong kahit anong sandata. Hindi natin sila mapipigilan. May dala silang mga armas. Hindi naman tayo papatayin, di ba? Anong gagawin? Mga kababayan, sa sitwasyong ito, imposibleng tumakas. Kaya sumuko na lang tayo. Hindi pwedeng sumuko ng matapang tiyong lalaki. Kuya Lu, akala ko may prinsipyo ka pero duwag ka pala. Tama, hindi dapat sumuko. Mga tunay na lalaki tayo. Paano hindi lalaban at susuko agad? O nga kung susuko tayo, papayagan ba natin umapo sa ulo natin, hindi pwedeng sumuko. Tama, hindi pwedeng sumuko. Maji ay kaibigan. Ganito kasi ayon. Marami tayo pero marami ring matatanda, babay bata. Wala tayong mayos na sandata at wala ring planong tama.
Magay kabataan lang ang natitira sa atin. Paano natin lalabanan ng malalakas na bandido? Kuya Lu, narinig ko napakabangis ng mga bandido rito. Paano kung kunin nila ang mga gamit? At patayin pa tayo. Kaya kailangan nating maganda ng dalawang plan. Ganito ang plano ko. Masama na. Malapit na dumaan ang mga bandido sa kagubatan na ito. Masama na, malapit nang dumaan ang mga bandido sa kagubatan. Huwag magpanik. Pakinggan ninyo ako. Lahat ng babae at bata, magtago muna. Itago rin ang ilang pagkain. Ang matitira, sumunod sa akin. Salubungin natin ang mga bandido. Sure, maging mabuti ka ha. Pagkatapos ni Itay sa kanyang trabaho, hahanapin ko kayo ni Inay. Tatay bastos ka. Huwag kang maglakas, Luke. Sa pagkakataong ito, hindi mo ako pwedeng iwan. Yun, Leo. Ako sa iyo ang iyong kapatid na babae. Malaking lalaki ka na, tandaan mong. Alagaan mo ang iyong ina at ang mga nakababata mong kapatid. Narinig mo ba? Opo, Itay, alagaan ko sina Inay at ang kapatid ko. Bumalik ka rin agad, ha? Hinihintay ka naming lahat sa bahay. Kuya, ibalik mo ako. Ayaw kong umalis. Itay, bumalik ka rito. Inay, kahit kami ang pinoprotektahan, hindi ibig sabihin wala kaming gagawin. May paraan ako. May maliit na burol malapit dito. Maraming puno doon. Gamitin natin ang lugar at mga palumpong para gumawa ng bitag. Kung hindi talaga kaya ni Itay at ng iba, tayo na lang ang lalaban. Hanggang kamatayan. Bakit hindi ko naisip iyon? Ang talino ng anak ko, tatawag ako ng mga tao ngayon. Gagawa tayo ng mga bitag ng makasap. Sure, gagana kaya ito. Huwag kang mag-alala, bahala na ako. Tapos na. Yay kapatid, sundan ninyo ako. Bakit napakabilis ng mga bandido? Nasa likod na sila ng bundok. Kumalat kayo. Laning. Mahal ko, bakit kayo lahat nahuli? Ang cute. Gumawa kayo ng mga bitag para salubungin ako. Liu Cuihua. Ikaw ang nagdala ng mga bandido rito. Paano nagawa mo iyon? Hindi ninyo kami pinatuloy. Kailangan ko ring maghanap ng paraan para mabuhay. Ang cute. Niloko mo ako. Majiyay kapatid. Sugod, walang iwan. Majiyay kapatid. Sugod, walang iwan. Lumahot! Sabihin mo, siya ang nagakay sa mga taong ito na gumawa ng mga bitag, di ba? Tawagin ninyo, gamitin ang kamay niya para patalasin ang talo. Huwag mong galawin ang asawa ko. Mahal ko. Kung gusto kong patayin ni si Kong Yue, hindi ka makikialam. Putulin. Naku, naubos ko ang divine power sa paggawa ng bitag. Anong gagawin ko ngayon? Huwag. Sandali. Ito ang jade pendant ni si Kong Yi. Ano ang kaugnayan mo kay si Kong Yi? Naalala ko na, si Kong Yue na ito ay kapatid ni si Kong Yi. Dahil magkaiba sila ng paniniwala, isa ang naging tulisan, ang isa ay opisyal sa pamahalaan. Dahil magkaway sila, gamitin natin ito. Kino, sa totoo lang. Ang batang ito ay anang ng kaibigan ni si Kong Yi.
Dahil abala siya sa trabaho sa gobyerno, hindi siya makapag-alaga. Kaya pinakatiwala niya sa amin na mag-asawa. Itinutring niya itong parang sariling kapatid na babae. Kaya niya ibinigay ang pendenteng ito para sa kaligtasan. Kino, mahalaga ang batang ito kay Sikong I, ang buong baryo namin. Nakasalalay sa batang ito kung sasaktan mo siya. Hindi ka patawarin ng mga tao ni Sikong I. Oh, Hari, handa kaming maging alapin. Huwag mo lang saktan ang batang ito, alang-alang kay Sikong Yi. Huwag ninyong saktan ang batang ito. Hari, maawa pakiusap. Huwag ninyong saktan ang aking kapatid. Kalayain ang kapatid ko. Kawili-wili. Nahuli ang isang sanggol. Pero nakahuli ng malaking isda. Manting bagay, kung papatayin ko ang buong pamilya mo at dadalhin kita sa Hefeng Stokad, si Sikong Yi, kaya siya mismo lalapit sa akin. Sabihin mo, kung papatayin ko ang buong pamilya mo, at dadalhin kita sa Hefeng Stokad, si Sikong Yi, lalapit kaya siya sa akin. Kino, Hari, huwag po, huwag po. Ang pamilya naming Lu ay may utang na loob sa kaibigang iyon. Bago ipagkatiwala ang bata, pinanumpa ni Sikong Yi ang 3 taong kasunduan. Kung mamamatay kaming lahat, hindi kaniya patatawarin. Si Sikong Yi na ito, hindi ba sinabi nitong lilipulin ang Hefeng Stokad? Di papatay pa ako ng ilan? Ano naman? Huwag, Hari, huwag. Kino, huwag po, si Sikong Yi ay kasaping 6 na pinto. Malaki ang kapangyarihan niya. Kung palalayain mo ang aming 5 pamilya, may paraan ako para pigilan si Sikong Yi at protektahan ang buong Hefeng Stokad. Ang ibig mong sabihin, tataksilan mo si Sikong Yi at sasali ka sa amin. Ang cute. Alam mo ba ang kapalaran ng manloloko sa akin? Ako ay isang ina. Basta may ligtas ko ang aking anak at pamilya. Handa akong dumaan sa apoy at tubig. Dalhin ang lahat sa Hefeng Stokad. Hari, ito ay isang pakana. Ang batang ito ay tunay na anak ni Song Lanying. Huwag po kayong maniwala. Tumahimik ka. Ako ang nagpasya rito. Kailangan mo bang manghimasok? Dalhin ang lahat. Bumalik sa Hefeng Stokad. Mabilis, maglakad ng maayos. Sure, huwag kang matakot. Nandito si Inay. Inay, yung mga taong iyon ay taga-Lihua Village din. Hindi ba sila yung mga nagpasyang tumaan sa silangan nung araw? Sa huli nakulong din sila rito kasama natin. Totoo kaya ang sinasabi sa libro na ang Hefeng Stokad ay isang pagsubok na hindi matatakasan ng pamilya Lu? Paano ba tayo magkakatakas? Hari, bakit ninyo sila iniwan? Halatang nagsasinungaling ang bata. Tumahimik ka. Kahit pa magandang pain iyan. Ang gusto ko, hindi ang buhay ni Sikong Yi, kundi ang pagdusahin siya. Maranasan din niya ang sakit na makitang namamatay ang mahal niya sa kanyang harapan. Ano po ang gagawin ninyo sa mga taong ito? Bukas lahat ng lalaki ay pumunta sa minahan. Lahat ng babae ay sa serbisyo. Ikaw ang magbabantay. Tiyak na susundan nila ako. Ang masamang tiya ay magbabantay sa atin. Ibig sabihin, mahuhulog na naman kami sa kanyang kamay. Ang hirap ni Inay. Sayang at hindi pa bumabawi ang aking kapangyarihan. Hindi kita matutulungan. Dali ang bagang ninyo. Kung hindi matatapos ang paghahati ng mga panggatong na ito, walang matutulog. Inay, hahakan ko kayo. Masamang Liu Chihua kapag bumalik na ang aking kapangyarihan. Ikaw ang una kong papatayin. Narinig mo ba? Ikaw ang pinakamabagal sa buong baryo. Liu Chihua, traitor ka na nakipag-alyansa sa mga bandido. Anong ipinagmamalaki? Ang yabang mo. Ngayon kailangan mo ring sumunod sa akin. Anong gagawin mo? Sinong nagtatrabaho na may bitbit na pabigat, wala siyang magawa. Isa pang ang bibig na kakain sa stockade, ibigay mo na sa akin ng bata. Liu Chihua, gawin mo sa akin ang gusto mo. Pero kung gagalawin mo ang anak ko, papatayin. Kita. Wala nang makay, may lakas pa kayo magawi. Tama na.
O nga, magkompromiso na lang para sa kapayapaan. Ito ang aking teritoryosong lani. Ngayon, babayaran natin ang lumang alit. Masama na. May nahilo sa minahan. Naku! Hindi ba nasa minahan ng asawa ko at ang iba? Sino ang nahilo? Parang si Yunfeng, ang pangalawang anak ninyo. Ano? Ano? May nangyari sa pangalawang kuya? Dali-dali. Tulungan. Pangalawa, Sing. Yunfeng, anong nangyari sa kanya? Yuan ko. Naku, baka nakasakit ang pangalawang kuya. Tingnan ninyo ang mangas niya. Kung may purple spot sa braso. Meron. Masama ito. Mabilis kumalat ang sakit na ito at nakakahawa. Kung hindi magamot agad, baka mawala ng buhay ang pangalawa. Kung kumalat ito, malamang ang buwang stakadet ay hindi makakatakas. Mahal ko, anong gagawin natin? Walang doktor o gamot dito. Anong mangyayari kay Yunfeng? Inay, huwag mag-alala. Ang unang dapat gawin ay hanapin ang pinagmula ng sakit. Malamang sa pagkain o tubig, pero ako ay maliit at hindi makagalaw. Kung nandito lang si Kuya Siko. Pangalawa. Gising, huwag mong takutin site. Pangalawa. Yunfeng! Yunfeng! Kakaiba parang may gumagalaw sa ilalim ng batong iyon. Masama, may paparading na bandido. Jinong Sikong. Ikaw pala, bakit ka nandito? Kuya Sikong, ikaw pala. Huwag kang maingay. Ilang araw ang nakalipas, nahuli ko ang mga bandido ng Heifeng Stockade. Narinig ko na nagdala sila mga taga-baryo sa bundok, inakala ko kayo iyon. Kaya nagpanggap ako para makapasok. Mapanganib, ayon. Jinong Sikong, ingatan mo ang iyong sarili. Anong nangyari kay Lu Yunfeng? Kuya ko, baka nakasakit. Kuya Sikong, gamit ang pagkukunwari mong bandido. Sama tayo sa pag-imbestiga ang pinagmula ng sakit. Sure, maging mabuti ka ha. Jinong Sikong. Huwag kayong mag-alala. Alagaan ko si Shuer. Tiningnan namin ang tubig, kusina, lupa, wala kaming nakita. Baka galing sa langit ang sakit. Baka galing sa langit. Ay, log! Ito ang pinagmulan. Ang mga bangkay ng hayop sa itas ng ilog ay nabubulok. Nakontamina ang tubig. Natagpuan na ang pinagmulan? Pero paano gagamutin? May paraan na ako. Pangalawa. Itay yung damo. Yung may lilang ugat at gintong sinulit. Bilisan mo banutin at sunugin. Kumikinang ang damong ito. Kumuha kang linta at kunin ang laway nito. Saj, gagawin ko. Dikdikin at ilapat sa sugat ng pangalawang kuya. Ilabas ang kamay niya. Gumagana. Yung kabilang kamay. Ang tubig na ibinigay ng bandido. Kung inumin, baka masira ang bituka. Ito ang purified water ng bunsong anak na babae ng pamilya Lu. Tinikman kanyang ama para patunayan na ligtas. Ale, ang anak ninyo ay nilalanyat at nagdedeliryo, hindi ba subukan? Bumaba na ang lagnet. Kumukupas na ang purple spots. Mahiwag ang tubig. Ang maliit na ito? May kakayahan talaga. Nakarinig akong balita.
Ang 6 na pinto ay sumasalakay na sa Hefeng Stockade. Ngayon, lahat ay sumunod sa akin. Ang malalakas ay sumama sa akin, ang matatanda at may sakit, manatili sa stockade, ang pamilya Lu. Ako mismo ang harap, Sage. Iwan ang may sakit at ang babaeng bata. Dalhin ang lahat. Hari, Buwisit, bitawan mo ako kung hindi, papagbabahin kita ng kidlat. ano, gagawin mo? Naku, hindi pa bumabawi ang aking kapangyarihan. Ay, tay! Ina! Kuya, ikatlong kuya, huwag kayong umalis. Tandaan bago umalis, magsindig ang apoy sa loob. Sunugin ang lahat ng matatanda at may sakit sa stockade. Pangalawang kuya gising, anong gagawin natin? Mas sunog pa talaga tayo. Shuer, huwag kang umiyak. Manting bagay? Yunfeng, ililigtas ko kayo. Shuer, salamat sa iyong pagsisikap na pagaling mo ang lahat. Kung hindi dahil kay Kuya Sikong, wala akong magagawa mag-isa. Kuya Sikong, ano ang plano mo ngayon? Tapos na ang epidemya sa stockade, ang natitira ay si Sikong Ye at ang kanyang mga tauhan. Kailangan ko silang mahanap para mag-ulat sa kabisera. Manatili ka rito kasama ang pangalawang kuya para magpagaling. Kuya Sikong, pwede mo ba akong isama? Nang tumakas si Sikong Yue, iniwan niya ang mga may sakit, ang aking ama, ina at dalawa pang kuya. Lahat ay dinala niya. Kailangan ko silang mahanap. Paano naman iyon? Ako ay magpapatay ng mga bandido. Ikaw, manting bata, huwag kang makialam. Kuya Sikong, nakita mo na ang kakayahan ko. Makakatulong ako sa iyo. Size na, size na. Manatili ka lang dito sa kampo at mahintay ng balita, tiyak kong mahuhuli ko si Sikong Ye. At may babalik ko ng ligtas ang iyong mga magulang at kapatid. Binatang Sikong, ipinakakatiwala ka sa iyo ang aking pamilya. Ate, si Sikong Yue ay brutal at malupit. Ang mga magulang natin ay nasa kanyang kamay. Baka nasa panganib sila. Hindi tayo pwedeng mahintay lang dito. Pero sinabi lang ni Binatang Sikong, Wala yon. Sumunod lang tayo ng tahimik sa likod ng mga opisyal. Mag-ingat lang, walang mangyayaring masama. Sana ayos lang sina Sher at Yunfeng. Huwag kang mag-alala, inay. Si Shuer ang ating swerte, walang mangyayari kay Yunfeng. Tigilan na ang daldal, umalis na tayo. Naku, dumating na ang mga opisyal ng Liu Komen. Magkatalisan saan kayo papunta? May pag-asa na tayo. Bilis, takbo, takbo. Magkatalisan saan kayo papunta? May pag-asa na tayo, bilis, takbo. Yun Liu, Yun Hui. Mega anak, lumapit kayo. Magkakapatid, laban na tayo. Amang pamilya, nasaan ang mga bata? Dune! Dune! Sikong Yue, oras na para ayusin ang ating alitan. Sage Sikong Yi. bakit ninyo kami dinadakip? Hindi kami mga tulisan. Magtataganayon kami na dinakot ng mga bandido. Oh, hindi kami mga tulisan. Taganayan kami. Tumigil ka sa daldal. Ang mga nakikisama sa mga tulisan, ituturing na ring mga tulisan. Mas mabuti na makapatay ng 100 inosente kaysa makalampas ng isang tunay na kriminal. Dalhin sila larga na. 8. Bunso. Kuya Shuer, bati naman na daw kay kayo. Ang mga taong ito hindi marunong mag-iba ng tama sa mali, pati sibilyan dinadakip. Pupunta ako at kakaharapin sila. Kuya, huwag. Kung lalabas tayo, ituturing din tayong mga tulisan at dadakpin. Dalhin ang lahat ng ito. Bukas ng tanghali, pugutan sila sa labas ng trangkahan. Tara, bangan larga. Panganay. Pangalawa. Pangatlo. Sandali, makinig ka.
inay, ama, kuya, ate at bunso, lahat sila dinakip bilang mga tulisan. Dati si tatay at nanay ay dumanas ng malaking pagsubok, gaya ng sabi sa istorya. Ngayon naman ay ang mga kuya ko. Malaking pagsubok. Yung Fang, yung Hui, yung Liu. Maga, anak ko. Magia Gino. Magia bata pa ito, walang muwang. Hindi maaring sila ay mga tulisan. Gino, nakikiusap ako. Pakakawalan ninyo sila, Gino. Tumigil ka nga. May utos mula sa itaas. Lupigin ang Haifeng Village, walang iwanan. Anak, Inay ama, alaga ninyo si Bunso. Inay ama, huwag kayong mag-alala. Alagaan ko ang mga kapatid at hihingi ng awas sa itaas. Manahimik ka, kung tititigan mo pa ako, bubunutin ko ang mga mata mo. huwag. Mga kuya, tingnan ninyo ako. Anong nangyayari? Bakit hindi bumubukas? Shuer, huwag mong gamitin ang iyong kapangyarihan, mahuli kanila. Kuya, bakit hindi ko magamit? Sure. Inay, nakiusap ako. Huwag mong saktan ang sarili mo. Bakit? Bakit hindi pa bumabalik ang aking kapangyarihan? Mamamatay na ba ang mga kuya ko ngayon? Panganay, panganay. Pangalawa. Pangatlo. Mag-anak ko. Balita ko ang mga batang ito ay kasabwat ng mga tulisan, pero mukhang bata pa sila. Sa panahon ng tagutom, wala nang pakialam yan. Sabing opisyal, mas mabuti na makapatay na marami kaysa makalampas. Ako sa mga taong ito, mas marami akong napatay kaysa sa kanin na kinain ninyo. Kung papatayin ninyo ako ngayon, ang mga kapatid ko sa Haifeng Village ay hindi kayo patatawarin. Anak. Kapangyarihan, bakit hindi ko ito magamit? Kuya, ate, bunso, kasalanan ko ito. Huwag mo kaming pansinin, tumakbo ka. Yun Fang. Shuer, sa susunod na buhay, magkakapatid pa rin tayo. Pangatlo. Tanghali na, oras na. Isagawa ang pagpugad. Mag-aalagad ng Liu Kauman. Akala ninyo ba kung patayin ninyo ako, magkakaroon kayo ang kapayapaan sa panahon ng tagutom. Hindi lamang mga bandido ang kumakain ng tao. Hintayin ko kayo sa impyerno. Patayin sila. Huwag, aking mga anak. Huwag. Itigil ang pagpugad. Narito ang gintong plakang ang pagpapatawad galing mismo sa emperador. May mali sa kasong ito, dapat buksan muli ang paglilitis. Bilis, Kalagan sila. Sure, muntik na kaming mapugutan. Muntik na, napakalapit. Sa wakas, magkakasama na tayong muli bilang pamilya. Mga kababayan, tingnan ninyo rito. Pagkatapos ng hirap, the rating ang ginhawa. Sakit ng ulo, lagnat, huwag mag-alala. 3 basong gamot, siguradong mawawala. Ngayong araw ang pagbubukas ng botika, sa bawat biling gamot, libreng 3 pirasong bokata. Guro, mayroon ba kayong lahat ng kailangan sa botka na ito? Tumuloy po kayo sa loob. Siguradong masisiyahan kayo. Tara, pasok tayo. Mahusay, tapos na ang panahon ng tagutom. Ngayon, ang susunod nating gawain ay gamitang matalas na paningin ng isang sinaunang dalubhasa. Gabayan ang pamilya upang matuklasan ang bagong pagkakakitaan at yumaman. Binatang, Sikong. Binatang Sikong, dumating na kayo. Isang buwan kaming hindi nakita. Sa wakas, napakita ka rin. Buti naman at may konsensya ka. Nagdala ako ng manting regalo bilang pagbati sa pagbubukas ng inyong butika. Naku, hindi naman dapat ang botika na ito ay sa inyo pa rin namin inutang. Paano pa kami makakatanggap ng regalo? Ginang sobra naman kayo. Sa pagitan ng magkaibigan, huwag na nating pag-usapan yan. At kung hindi ninyo tatanggapin, baka isang maliit na bata, ay tawagin akong walang utang na loob. Magitirang utak. Hindi na kita papansinin.
Bunso, ilang araw lang tayo hindi nagkita, lumaki ka na yata. Kuya Sikong, gaano kakatagal dito ngayon? Nagbitiw na ako sa pwesto ko sa Lukomen. Simula ngayon, sasamahan kita sa pagpapatakbo ang botika, Bunso. Payag ka ba? Oh, hayag ako.